Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid ng inyong telebisyon ng bayan sa mga huling kaganapan kaugnay sa ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kapit bisig tungo sa pagbangon. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. At ako naman po si Kirby Cristobal. Ngayong hapon po ay nakataktang bumisita si Pangulong Aquino sa Loon, Bohol para po sa Pulong Bayan kung saan siya po ay makikisalamuha at makikinig sa mga saloobin ng mga kababayan nating nasalanta ng nagdaang kalamidad. Makakasama doon ng Pangulo si Secretary Sonny Coloma at PIA Director General Jose Marie Oquiñena. Ating ipapakita maya-maya lamang ang mga pangyayari doon. Mahalagang sentro ng selebrasyon ngayon ay sa Central Visayas kung saan marami sa ating mga kababayan ay ang naging biktima nga ng kalamidad na ito. Alam mo, dito sa Loon, Bohol, kaya pinili ng ating Pangulo itong pagpunta doon. Itong Bohol kasi talagang nasalanta ng napakalakas na lindol, 7.2 magnitude. Itong Bohol ay itong lindol na tumama sa Bohol. Kaya kung naalala mo yung mga balita noon, ang daming mga 100-year-old churches na nasira. Okay. Nikki, mukhang idadaan na natin muli sa Bohol kasi mukhang naroon na ang mahal na Pangulo. Yes, okay. Turn over po namin dito sa aming kasamang si Undersecretary Marie Oquiñena. Baka hindi na ako makabalik, sir. Takla? What's a takla, sir? Crawfish? Yung maliliit. Oo, talaga? Masarap doon? Sa inyo? Talaga? Masarap? Hindi ako naniniwala. Okay? Sige, madadaanan ba dito bayan mo? Madadaanan? Sige. Ngayon mo gamitin yung telepono mo. Kanina mo ginagamit. Ngayon mo gamitin telepono mo. Ha? May pwede ka bang tawagan doon? Ha? Sige. Mamaya, daan tayo doon. Ha? Okay? Sige. Okay. Kasi, inaano ko lang mga kapatid dahil wherever I go, there are really... Ayan, tumatawag na si Mayor sa Tubigon. No? Hindi, nagjo-joke. Hindi, nagjo-joke lang ako, Mayor. Huwag kang mag-alala. Pero kung tutuhanin mo, okay lang din. Titiisin ko. Okay, titiisin ko kung tutuhanin mo. Hello? Okay. Ayan. Nakita ko na wala tuloy yung script ko. Okay? Mga pawis natin. Yeah, ba? Nagpahid din yung mga tao. No? Yung mga... Okay. Ayan, pinapabanggit, sabi niya sa akin, Kuya pa, sabi daw na live tayo. Yung iba kasi natutulog eh. So, gising na! Ano ba yan? Okay. Para next year, maisip na naman ng director, balik na tayo sa Bohol. Ha? Gusto nyo ba next year dito ulit? Pero mas malaki? Saan? Alam mo, depende yan sa crabs eh. Magdidepende yan sa crabs kung babalik dito. No? Okay? Kapit bisig tungo sa pagbangon. Mga kapatid, kanina pa tayo, I'm trying to just make the atmosphere light, but really, we are really gathered here on for a very serious reason. No? To celebrate People Power Revolution, at the same time, to keep fire inside us, no? Kasi hindi ko maintindihan bakit ang Pilipino hirap siya magkaisa eh. And it takes always events like Yolanda and the others for us to gather. What if we do that every single day? Okay? How many people are there in Bohol? Population? 1.3 million. 1.3 million people in Bohol, here in this province, no? Imagine, ilan yung may cellphone doon? Marami, di ba, ma'am?
Sabihin mo na lang 500,000. I just want to point out something very important on the Kapit Bisig tungo sa pagbangon. Sometimes when a disaster passes us, we wait for things to happen. But do you know that if there are 500,000 Boholanos who have cell phone, and if they contribute 10 pesos each per month, how much is that? That's 5 million per month. How many school buildings can be built each single month? Just because the Boholanons, tama ba? The Boholanons contributed 10 pesos. At hindi ka naman malulugi nun. 10 lang sa isang buwan. May cellphone ka nga eh. Minsan nagtitext nga tayo, where na you? Here na me. No, narinig ko yan eh. May isang mag-asawa na matay po yung kanyang husband. Tapos dahil mahilig po yun sa text, pinadala po sa kanya yung cellphone niya nung nilibing. No? 2 days after, nag-text po yung husband niya sa wife niya, honey, where na you? Here na me. No? So wag niyong padala ng cellphone po. Okay? Now, imagine the impact of 500,000 doing that. That's really Kapit Bisig. No? It is not just volunteering, but really being able to share something. And if you put that together, ilang bahay, ilang school, no? Ilang areas pwede natin at tuloy-tuloy. Klaro ba? Baka dapat i-project nyo to. Baka dapat i-project nyo. It has never happened and never been done in any province. Baka dito pa lang sa Bohol. Okay? It's a initiative by everybody, whether you're in government or private. Try nyo nga 500,000 people na may cellphone would register and then ipasa yung 10 pesos. No? And maybe in the next celebration next year, that's what we will show. The effect of Kapit Bisig in Bohol. Here. No? Ilang classroom, ilang clinics, hospital, etc. So we have 1 year from now up to that point to do that. At pag nangyari yun, ma'am, pakishare naman sa amin so I can challenge the other provinces. Because if you have the longest revolution or revolt under Dagohoy, it only speaks of one very, very important character of the Bolanos. No? You never give up. You never give up the fight, no matter how long. Kaya I think that's something that we need to show the whole country. Okay? Sige nga, one more time, yung chant nyo. Naalala nyo? Okay. 1, 2, 3, go! Great. Ayan. Kasi, that's what we can really do. Padayon. No? Hindi tayo pwedeng umatras or tumigil. Kinanglan, padayon, padayon, padayon. Because life has to move on. No? May narinig nga ako nasalanta sila ng trahedya, etc. Tapos tinanong ko, kamusta ka naman? Sabi niya, sir, hindi naman ako galit eh. Nalulungkot lang. Wala namang kailangang sisihin. Galing. Parang I was so inspired, no, na minsan nakala ko sa Manila, na traffic lang, parang feeling ko, ang laki na ng problema sa mundo. Ano ba to? Ang traffic lang. But when you hear people lose some of their loved ones, lose their house, and being able to tell you, hindi naman ako galit eh. Malungkot lang. No? Kaya, I wake up every day because I have to move on. No? For the other members of my family who are still around, we cannot give up. Ang galing. Palakpakan nyo naman yung sarili natin, no? Kasi Pilipino talaga tayo. I remember somewhere, correspondent was covering Yolanda, and then tinanong niya ang isang Pilipino, you know, you've lost a lot. You've lost your families, etc., etc. And then sabi niya, how is it that you can still crack a joke? Kasi nag-joke yung tao on TV, no? Nag-joke siya. And then sabi lang ng Filipino, sabi niya, because laughter is the best medicine. And really, that journalist cannot fathom why. He thought that the guy was just in denial, but no,
We are never in denial. Filipinos are always in touch with our feeling. It's just that we're so resilient. No? Kaya let's make this really as a foundation so that those young people, no, hiningi talaga na dapat nandyan sila, malapit. Bakit? We are celebrating and will always celebrate for the sake of the next generation. Okay? Let's not forget that. Okay? For the sake of the next generation, as they continue to inherit. I've been coming to Bohol for what? For 20 years siguro or more. No? Years. Pabalik-balik ako sa Bohol dito. But there's one thing I've never done in Bohol, that is to dive. Kasi I don't know how to swim. No, really, I don't know how to swim. Kaya kung dili na ako matungkad, dili sa kumaligo. Kilanglan matungkad yun na ako. No? Pero wala naman sigurong Boholano hindi marunong lumangoy eh. Meron ba? Sabi nga sa akin, kasi my daughter, pinapa-swimming lesson ko. Kasi hindi ako marunong eh. Sabi niya, sir, ikaw din. Sabi ko, wag na. Anyway, kung ano mangyari, lulutang at lulutang ka din naman eh. No? Kung mamatay ka, lulutang ka din naman eh. No? Kaya, hindi na kailangan matanda na ako para matutong lumangoy. Ayan. Anyway, kanina pa si Mayor sa telepono. Mayor, okay na. Kahit 5 kilo lang. Hindi na. Okay na. Wala na. Wag na lang yung isda. Okay na yun. Yung crabs. Ang tagal ni Mayor sa telepono eh. No? Okay na. Sige. Okay. Okay na. Thank you. Hindi naman kita pino-force. No? Wag mo naman gawin dahil USEC ako. Dahil friends naman tayo. Ang kapal ng mukha eh. No? Sorry. Yun. Pero dadaan din kami sa'yo. Baka nagtatago-tago ka dyan. You know? Ginawa kang sunblock, sir? A solar panel na yun. Fully charged. Ayan. Galing talaga. You know, I went to a place here called Behind the Clouds. Tama ba yun? Oo, Katigbian. Sabi nung may nakilala kami when we were doing relief operations, sabi niya, sir, kami pod, kinanglan na mugtabang, niya ni anak me, asa di ay mugikan? Sabi niya, Behind the Clouds. Asa di ay na? Dira lang, sir. Okay. And my brother said, tara, dadaan na to. No? So, ni Anto sad me, yan ni Ana siya, sir, kutob lang nga ring sakyanan. Kung ano man. Tapos, may dalan naman, may road naman. Pero kailangan pa maglakad. Sabi ko, oo nga, behind the clouds nga. No? So, habang naglalakad kami ng kapatid ko, sobrang hirap na ako huminga. No? Kasi kulang na ako sa exercise. Nagtitinginan kami ng kapatid ko. Sabi ko, ngayon, nagsisisi ngayon, no? Kasi, sa totoo lang, pwede naman namin ibigay sa kanila, dalhin nyo to, ha? Di ba? O bayani pa kami, dalhin nyo to, ha? Pero kailangan namin makita behind the clouds, no? Pagdating doon, may malaki kami problema. Paano kami babalik? No? So, we have to wait for long kasi we have to catch our breath again. But really, maganda doon. No? And nakita ko doon sa may bukid, may mga fossils na shells, ganyan sa bato. So, ibig sabihin, submerged din yan nung unang panahon. No? Tinanong ko nga doon yung matanda sabi ko, Manang, grabe, bakit may shells dito sa bato nyo? Ibig sabihin, dati lubog ito. No? Tinignan ako ng matanda. Siguro doon, kay wala pa ko kaabot, ana. No? Parang, oo nga, alam ko naman yon, sinasabi ko lang. Sinagot niya ako eh. No, sinagot niya ako. Then ang sarap ng manok doon dahil Bisaya. No? Dahil Bisaya. Kasi sa Luzon, wala kang mahanap na manok na Bisaya. No? Tagalog. Tama naman, di ba? Wala naman. Parang pag pumunta ka sa Belgium, wag kang mag-order, can I have a Belgian waffle? Wag. Kasi lahat ng waffle doon, Belgian. Di ba? Ganun lang yun. Tama? Yun. Kaya doon din, wag kang maganap sa Luzon ng manok na Bisaya. Wala doon. Okay? Mga Tagalog lang. Grabe. Believe talaga ako sa taga-Bohol dahil I have a lot of friends from Bukidnon. Cebu, okay lang yan, malapit yan eh. From Bukidnon. And Sultan Kudarat.
ng mga bulanon. Tama ba yun? Bulanon o buholano? Bulanon. Ito, tatanungin ko yung artista niyong board member. Bakit kahit saan may bulanon, bakit ang gala niyo? Kasi ang bulanon kasi very, what we call, madali mag-adapt kahit saan. Resilient. Okay. Kaya kayo pumupunta sa ibang lugar. Oh. You have the highest rate of OFW in the Philippines? Oh. Oh, sa lahat? Sa mga ethnic group, kumbaga, you have the high... Wow. Talagang grabe kayo mamasyal, no? Alam mo, dati tinatanong... Ay, you're from where? Oh, yeah, may accent din. You're from where? Bisaya ka? Taga-asa man ka? Tagbilaran. Tagbilaran. You're here for a vacation? Saan ka sa US, ma'am? Sa New Jersey. Ah, okay. Malamig doon, no? Napanood ko sa TV. Kaya pala, for the longest of time, wala masyado mall sa Tagbilaran. Di ba bago lang yon? Kasi pala, kung saan-saan kayo namamasyal, no? Ayaw nyo mamasyal dito sa lugar nyo. Okay? Galing. Highest rate of OFW. When you say highest rate, ibig sabihin, maraming Bolanos na, oh, okay? Tapos kayo din may pinakamaraming pare, no? Galing. OFW, pare. Ha? Ano yan? OFW, pare, tapos kahit saan kayo. Believe. No? Alam ko yung fiesta, May 1 up to May 31. Saan ba yung secretary ko? Paki-clear nga yung May ko. Saan yung pinakamasarap na fiesta? Sige nga. Lahat? Grabing takaw nyo. Bakit sinunod-sunod nyo yung fiesta sa Bohol? Ano lang, wala lang? The patron saint. Akala ko nag-usap-usap kayo. Sabi, sunod-sunod na lang tayo para ano, di ba? Di na mahirap maghugas ng pinggan. Yung ginamit kahapon, pwede na ngayon. Pahiram-hiram na lang. No? So maraming lechon. Tama? Maraming lechon. Saan yung senior citizen? Huwag masyadong mamiesta, ma'am. Okay? Kasi arthritis pa naman at high blood. Okay? Kumain ka na lang ng kamunggay. Oh, kamunggay. Dagan ba kamunggay nga rin? Ayaw sad everyday. Ha? Ayaw sad everyday magkamunggay. Kay mabalhibuon ka, mura kag kanding. Di, ano lang. Ang kuwan sad ba? Usahay, kamunggay, usahay, dili. Di ba? Mahadlok ba sa tanimo kung balbas na sarado na kay ka ba? Anak, di ba? Ay, nako. Grabe. Ang hirap pala talaga ng hirap maghanap buhay pa. Maghina. Kung sa Manila tong ginagawa ko, ayun. Be? Okay, ayan na. Wala lang. Sinabi ko lang. At least buhay pa kayo, mga kapatid. Okay? Buhay na buhay kayo. Ayun. Anyway. Kasi, kanina kasi hindi, makikita nyo naman sa TV mamaya yan, yung weather na nangyari. But anyway, EDSA, yung salubungan tomorrow, kung nasa Cebu kayo, you're invited sa Kapitolyo. Okay? Sa Kapitolyo, may salubungan. You're invited there for the salubungan. If you happen to be in Cebu, what's the farthest town from here? From here, na Tagbilaran? The farthest. Is it Garcia? Is that Ubay? Sa gitna yon, no? Ubay. May taga-Ubay ba dito? Isa, duha. Wow, Ubay-Ubay. Sad mo, no? Kamong duha. Ubay-Ubay. Sad mo. Duha mo kabuok. No?
The farthest, how far? Dugay na ba? Pila ka oras? 125 kilometers. 125 kilometers from here? From Tagbilaran. Wow. Tapos, uuwi pa kayo doon mamaya? Galing. God bless. God bless. Okay? Hindi ko ma-imagine, uuwi pa kayo. But, gitna ba yon o dagat? Coastal ang Ubay? Actually, I've been there before. Ikot-ikot sa sa Bohol. Ayan. Hit it up. Okay. Hit in Bohol. Galing. Who made that word? Hit. The governor's team. Okay? Parang talaga eh. Sino gumawa nun? The flagship programs of the governor. Hit it up. Okay? Sino yung gumawa ng word na yan? Meron? Wala dito? Si Gov mismo? Galing. Din si Gov, ha? May marketing talent, ha? No? Kasi minsan may mga leaders, kasi lalo pag minsan mga may program, ang babadoy ng mga ang babadoy ng mga tagline. Ito parang very youthful. Bahay Kubo. Bahay Kubo, Faith. Faith is an acronym for food always in the house, in the home. And charity, chicken always ready in the yard. And hope, herbal, organic enhancement, something. Plant enhancement, yes. So that's the Bahay Kubo, Faith, Hope, and Charity program of the provincial. Galing! First time ko narinig. Charity. Ano yan? Chicken always? Chicken always raised in the yard. Ready in the yard. Wow. Mahal ngayon yung free-range chicken eh. Yung binibitawan lang ganon. Yung may chicken dispersal. Charity. Ang galing. So next time, no? Pag naalala ko yung charity, astig I mean, ngayon ko lang narinig. Chicken always ready in the yard. Wow. Talo yung Max eh. Max kasi, the house the chicken built. No? Sa inyo talagang. Tarsier has an acronym. I want to know this, Tarsier. We have this quick response unit of the provincial government. We call it Tarsier 117. Tarsier stands for Telephone and Radio System Tarsier Integrated Response Team. Wow! Tarsier. Sino member dito? Sino mga Tarsier dito? Sino member ng yung emergency response? Nandito ba sila, ma'am? Wala na tuloy. So anong tawag sa inyo? Tarsiers. Okay. Where are the Tarsiers? Yung first response. Where are the Tarsiers? No? Gusto ko rin tignan kung gaano din kabilis gumalaw yung mga Tarsiers niya. No? So very good vision din yung mga Tarsiers, charity. Ayop pa. Next time you have something about Chocolate Hills, let me know. Mahaba-haba na yun eh. No? Chocolate Hills. Galing. Yung Tarsier ba, totoo, pag nilabas sa Bohol, namamatay? Is that true? I've heard of that. Delicate? Nocturnal. Awake sa gabi. So, ang nocturnal, they're supposed to be awake sa gabi, tulog sa umaga. Dapat may BPO dito. No, dapat may call center sa Bohol. Dapat. Including the Tarsiers, no? So, I think mamaya nandito naman, sabihin nyo, maglagay ng call center sa Bohol, no? Kasi nocturnal ang Tarsier. Okay? Para may magawa sila. May magagawa naman yung mga nag-Bohol. Okay. Rards? Ayos ka pa dyan?
Hindi, tinatanong lang kita, wala naman kung papagawa sa'yo. Baka may -1 ka. Do you sing, ma'am? Ha? Uy, tinuro si governor, so alam ko na sino boss doon. Yeah? Ganon din yun sa bahay namin eh. No? Alam ko talaga kung anong role ko. No? Alam na role ko yun. May kaibigan nga ako eh. Sabi niya sa akin, kasi yung mga lalaki, mahilig tayo magyabang kung sino boss sa bahay. Ano na lang yun, pagbigyan mo na lang kami, hanggang yabang na lang yun. Pero sabi nga ng friend ko, alam mo, pare, pag nag-away kami ng asawa ko, gumagapang yan palapit sa akin. Hindi naman. Ano sinasabi niya? Gumagapang yan. Sinasabi niya, lumabas ka dyan sa ilalim ng mesa, hayop. No? Kaya, hindi naman ng kaibigan ko na yun. But, so the governor sings. Wow. At least may role na ako. Dadagdag ko nga dito. Mayor, okay na? Tumayo si Mayor eh. Okay na? Okay. Binalot na? Wag mo na. Mas mainit pa yun. Wag mo madaliin. No? Alam mo, masarap yun pag may suka, tapos may... May puso ba sa inyo? Wala? Grabe. Ikaw naman, magbigay na lang din. Kumpletuhin mo na. Okay, kumpletuhin mo na. 2 oras din papuntang Cebu eh. Di ba? Okay? 2 oras. To be gone to Cebu is 1 hour lang pala to be gone to Cebu. Wag mo na kami masyadong busugin. Okay? Sabihin ko pala kay Governor, isama ko dito sa script ko that he will sing. Governor Chato to sing. And the first, hindi na. Takot ako kay mami. Kay Governor lang. Kung papipiliin ko si Gov, speech or sing, anong pipiliin niya? Both? Okay. Parang talagang... Hindi ko naman gagawin yun actually. Gusto ko naman makabalik sa Bohol. Ikaw naman. Okay. Ayun, anyway. Okay ka lang? May text ka na? May nag-text na? Wala pa rin? Sana yung binigyan ng card? Hindi ka pa rin nag-text? Wala kang load, no? Ha? Ngayong gabi pa? Yabang, pamahal-mahal pa. I-text mo na, huy. Wala kang load? Meron naman? Ay, bakala ko. Ano ba gamit mo? Okay, hindi ko masabi. Nasa TV tayo eh. Baka isipin nag-i-endorse ako. No? Ayan. So, mamaya, pag text mo, ang dandahan lang pag text, sabihin mo, hi. Sasagot siya, hello. Who's this? Sabihin mo, okay. Ako to. Sino nga? Huwag kang ganun, ha? May mga ganung lalaki. Ako to. Parang ina-assume nila, naalala sila ng babae, yung gwapo mo. Okay? Yun. Ha? Yes. Sino ba talaga? Ikaw siya. Okay, sige. Okay. Good. Wait. Okay. Yes. Okay, good. Ay, sir. Tawag dito, yung kanina I saw IOM. Is there another group here that does resettlement? Meron bang group? Where? Habitat. Okay. Sir, timing. Okay. Sir, can you share with us our plans for Bohol in relocation? Come here. Your name? Si Vince Delector sa Habitat for Humanity Philippines. Ang plan nato karon, just to speak sa Bisaya na sa Bohol, ang atong plano karon na atay project sa DSWD in partnership with Habitat for Humanity Philippines and the province nga magtukod ta og core shelter, dili siya relocation. So kus on-site ang atong pag-construct diri sa mga naguba ilang balay, dito nato sila pang tukod pod. So around 8,083 ang atong itukod karon sa tibok 17 priority nga municipalities nag-identify sa atong province. So dako ni siya nga challenge sa atoa mo ni nga ang among tawag sa tanan na
municipalities nga na-involve ani nga magtinabag nga ita sa game nato nga atong ipadayon atong Bohol dapat atong tabangan nga dili lang ta mag-iya-iya pat atong tabangan nga madali nato og balik ang atong mga balay. Dili pa maabot ang anniversary sa atong earthquake karong October 15. So that's a big challenge for all of us diri sa tanan partners nato diri sa Bohol. Okay, sir. 8,000 something homes. 83,000, that's what you plan to build. 8,083. So, nakailan na po tayo so far? Sa pagkakaroon na natin na toko diri sa Katagbakan Loon no, sa tulo ka barangay, mga almost napulo na siya na hapit na matapos. So karon nagsugsugod na ang from Buena Vista pa yung diri sa Cortes, Corilla, mo na atong itukod mga 8,083. Okay. Ganito, malaki-laki yung target mo. Siguro you can announce it here and make an appeal for volunteers to go to you if you have special dates of build so they can bring their friends or yung may mga skilled na tao para to build, no? So feel free to invite them now. Okay. Ako nag-invite sa tanan mga volunteers, mga students, sa mga empleyado no sa kada munisipyo, sa province o mga ubang grupo nga to volunteer karong Abril o Mayo. Labi na among gikuan sa provincial government nga naatay gitawag nato nga fiesta niha no nga from May 1 to May 31 nga fiesta. So ato ning tabangan tanan no from magsugod ta April o May hantod sa October, pero nami gitawag nga youth movement nga youth build. So magsugod karong nga March, April tapos ang Mayo mo ay finale nga makatabang ta siguro og mga makaristag 5 to 7,000 mga volunteers diri sa Bohol. So dako na kayo nga active nato for the province of Bohol. Contact. So ang contact you can og ang partner nato sa DSWD og sa province, ang atong office sa Habitat for Humanity Philippines na sa Tagbilaran City. Tapos ang ato po partner ang sa provincial government through the office of the governor sa kay Ma'am Lisa Quirog og ang DSWD nato diri sa provincial og sa region. Thank you, sir. What's your name again? Thank you, Vince. No? Is there any other group that has a special event for summer where you want volunteers? Ano po yung mga projects natin, especially related to the rebuilding, rehabilitation of Bohol? Meron ba kayo, sir? Do you need? Okay, good afternoon. So far as Chinky have said, we are also providing shelter for full recovery shelter for totally damaged houses and shelter repair kit repair for partially damaged houses in the 17 hardest hit municipalities. So at the moment, we have completed about 60 for recovery shelter and ongoing shelter repair. Okay, thank you din, sir. So, ayan, maraming mangyayari sa summer, mga kabataan. Yung walang school sa summer, volunteer, Habitat has a program for summer to build. IOM, I know Gawad Kalinga also has something for Bayani Challenge for summer. And then, I'd like to ask from the provincial government, anong mga programs natin, lalo for the youth this summer, no? Yes, good afternoon. The provincial government of Bohol continues in its pursuit for the special program for the employment of students, the SPS, which is of course already a law, and then Congressman Chato, now governor, was also one of the proponents wherein with our partnership with the Department of Labor and Employment, will be accepting volunteers, students, and of course the rebuilding program will be a big component of the program of the SPS. Thank you. Thank you, sir. Do we have target number? We will announce the target number soon because there are processes to be followed. We'll just keep them informed through BEPO, the Bohol Employment Placement Office, and of course the EDCOM of the Office of the Governor. Website, sir. Okay, just go to the website of the bohol.gov.ph, no, and look for the announcement, lalo yung for the summer jobs and the youth that can apply
for the rebuilding and other programs of government for the summer. Mga kabataan, importante po itong mga announcement dahil 2 buwan yung ating summer. Gawin natin and make every day count, no? By helping our kababayans, even if sometimes or most of the time, kayo din may kailangan din. Itong celebration ng EDSA, it says Kapit Bisig tungo sa pagbangon. So siguro yung summer ng mga bata, dito natin i-express yung ating Kapit Bisig sa summer, no? Maraming mangyayari. 8,033